tayo magsimula, tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Dear God, thank you for this day. Thank you for giving us another day to learn. Bless us, O Lord, in every activity that we will do today. Bless our teachers and our students. We offer this day to you, Lord, and we honor and praise your mighty name. Amen. Magandang hapon, mga bata! Magandang hapon din po sa aming guro at sa aming mga kamag-aral. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating aralin, meron akong inihandang pambungad na awit. Maaari na kayong umupo para sasabayan natin yung nandito sa TV. Handa na ba ang lahat? Oo! Masiyahan ba kayo sa ating hinandang sayaw na may kasamang awitin? Oo! Ngayon naman, Miss Secretary, meron bang lumiban sa klase natin ngayong araw? Ma'am, wala po. Mabuti naman kung ganon. Ito muna ang ating alituntunin sa loob ng ating silid-aralan. Ito ay ating susundin tuwing tayo ay gagawa ng aktibidad. Magpipis kayo at lalaro mamaya. Sa ating silid-aralan, dapat nating isipin lagi si Ma'am Yeah! Ibig sabihin, palagi nating tatandaan ang anong letter D? Disiplina! Ang E? Enerhiya! At ang A? Asal! Mali. Ngayon naman, sa ating pagsasanay, meron akong inihandang isang larawan. Gusto kong tukulitin niyo ito at sabihin sa akin kung ano ang inyong napapansin. Maliwanag ba? Oo! Ito ang ating larawan. Nakikita ba dyan sa likod? Oo! Dito sa table 1, ano ang napapansin niyo dito sa larawan? Maaari kang tumayo kung gusto mo sumagot. May naglalaro. Baby. May nag-i-slide. Kung Stella. Masaya sila. Tumatakbo. Dito sa table 2, ano ang napapansin niyo sa larawan? Syra. Mga masasayang bata. Kenneth. Nakaupo. Ano pa? Princess. Nag-i-slide din. Dito naman sa table 3. Ano ang napapansin niyo dito sa ating larawan? Yan, no? Ma'am, ang mag-ina ay tumatakbo po. Ang mag-inay, tumatakbo, nag-jogging sila. O, ano pa? Franz. Tumatakbo po sila. Tumatakbo din. Ano pa? May napapansin pa ba kayo? Ano pa? Harold? May playground. Nasa playground sila. Lumalambitin yung bata. Tama, ang mga sinabi ninyo ay nandito lahat sa ating larawan. Ngayon, maaari pa tayong bumalik sa dati nating tinalakay. Ano nga
Ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Tama, ang pangalan ay ang ngalan ng tao, Bagay, hayop, lugar, at pangyayari. pangyayari. Tama. Ano, sino naman ang makapagbibigay sa akin kung anong halimbawa ng isang ngalan ng tao? Kenneth? Ryzen? Renzo? Ryzen? Sayaka? Dito naman sa table 3. Yan po. Yan! Very good. Magaling yung mga bata. Ngayon, sino makapagbibigay sa akin ng halimbawa ng ngalan ng bagay? Lapis. Pambara. Pencils. Notebook. Karon. Cellphone. Pinala. Lamesa. Ngayon, sino man makapagbibigay sa akin ng ngalan ng hayop? David. Baboy. Mariela. Kalabaw. Franz. Pusa. Ngayon naman ang pangyayari. Ryzen. Pasko. Kaarawan. Rom. Yano. Aksidente. Aksidente. May hindi pa ba ako nabanggit? Tapos na tayo sa tao, sa bagay, sa hayop, sa lugar pa, lugar. Baguio. Boracay. Stella. Manila. Carlo. Pampanga. Ngayon naman, bago tayo tumako sa ating pagkanya, mabuti na may natutunan kayo noong nakaraang aralin. Ngayon sa ating pagkanya, meron ulit ako dito mga larawan. Gusto kong kukunin niyo ito at sabihin sa akin kung ano ang nakikita niyo o makikita niyo sa ekspresyon ng ating larawan ngayon. Magsisimula tayo sa sabay-sabay na kayo. Mulat ba siya? Yes. Ang mga binanggit ninyo ay may magagamit natin sa ating talakayan ngayong araw. Pero bago tayo magsimula, meron akong itinigil sa ilalim ng inyong mga lamesa. Tignan nga ninyo kung merong mga letra sa ilalim ng inyong mga lamesa. Hawakan ninyo muna yan. Nakita na ba? Opo. Pag nahawakan na, i-connecta natin siya kay, kilala niyo ba siya? Dora. Nanonood ba kayo ng Dora? Opo. Parang si Dora, magiging explorer tayo ngayong araw. Ngayon, kung sino man ang may hawak na letra, maaaring magtungo dito sa harapan upang idikit dito sa ating isama. Maaari nyo maidikit doon, magsimula dito, papunta dito. Pwede nyo nang idikit kapag nakabuo na kayo ng isang salita. Tingin-tingin nyo
Syra? Papuri ay salitang naglalarawan. Salitang naglalarawan. Tama ba sila? Oo. Ang pang-uri ay ang mga salitang naglalarawan. Maglalarawan ba ang ginawa natin kanina sa dalawang picture? Oo. Tama. Ang pang-uri ay ginagamit natin upang maglarawan ng mga pangalan. Ng pangalan ng tao, ng bagay, ng hayop, lugar, at Pangyayari. Ngayon, nalaman natin kung ano ang kahulugan ng pang-uri. Sino ang makapagbibigay sa akin ng halimbawa nito? Gano? Bata. Bata? Masaya. Masaya. Ay, galit. Galit. Malungkot. Malungkot. Iyak. Umiiyak. Matatakot. Matatakot. Maganda. Maganda. Matangkad. Matangkad. Nagugulat. Lahat ng binanggit ninyo ay mga Pang-uri. ano nga ulit ang pang-uri? Salitang naglalarawan. Tama. Ngayon, ang pang-uri, meron siyang tatlong antas. Ang unang pang-uri, ang unang antas ng pang-uri ay Lantay. Pahambing. Pasundol. ang lantay. Kapag sinabi nating lantay, ito ay naglalarawan lamang ng Isa. isa. Ko, kaya. Basahin nga natin ng sabay-sabay. Ito ay payak na paglalarawan. Kapag sinabi natin payak, ito lang ay yung normal na paglalarawan sa isang pangalan. Halimbawa, si Rana ay maganda. Ano ang panguring ginamit sa pangungusap? Maganda. Ang halimbawa pa ay sa Baguio ay malamig. Ano ang panguring ginamit sa pangungusap? Malamig. Ngayong alam na natin ang kahulugan ng lantay at nakapagbigay na din ako ng halimbawa, ngayon gusto ko naman kayo ang magbigay ng halimbawa. Kenneth? Ang balon ay malalim. Anong ginamit na pangulit? Malalim. Malalim. Dito, sino gusto magbigay ng yes? Ang swimming pool ay malalim. Anong ginamit? Malalim. Ang aso ay mabilis tumakbo. Ano ang ginamit ng pang-uri? Mabilis. Ang buhok ni Syra ay maikli. Ang buhok ni Syra ay maikli. Ano ang ginamit ng pang-uri? Maikli. Ang susunod naman na antas ng pang-uri ay Pahambing. pahambing. Sa tingin nyo, ano ang ibig sabihin ng pahambing? Pinaghahambing. Ibig sabihin, meron siyang Dalawa. maaari ba nating basahin ng sabay-sabay? May dalawang pinaghahambing.
Si Franz ay mas matangkad kaysa kay Kenneth. Sino pa ang makapagbibigay? Si Ian ay mas matangkad kay Mark. Si Ian ay mas matangkad kay Mark. Ay dito sa table 1, sino ang gusto magbigay ng halimbawa? Table 1. Mas maliit si Rama kaysa kay Franz. Dadako naman tayo sa panghuling antas ng panguri. Pasukdol. Ano naman sa tingin nyo ang pasukdol? Pinaka. Ito ang pinaka. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Basahin na natin ng sabay-sabay. Tatlo o higit pa ang pinamili. Pag sinabi naman natin pasukdol, merong tatlo o higit pa ang hinahangin. Sa pasukdol, kapag sinabi natin yan, kapag sinabi natin pasukdol, ito ay ang pinaka sa lahat ng pinaka. Halimbawa, si Ryzen ang pinakamatalino sa lahat ng kanyang kaklase. Ano ang ginamit natin panguri? Pinaka. Tama. Ma'am, pinakamataas ang bundok sa Aurora kaysa sa Nueva Ecija. Ano ang ginamit natin? Pinaka. Ngayon, kayo naman na magbigay kung ano ang halimbawa ng pasukdol. Si Ian ang pinakamatangkad sa buong classroom. Salamat. Sino pa? Roger? Sa table 1. Sunod na yata ang table 1. Kenneth? Pinakamalaki ang nana kahit sa mangga. Pinakamalusok si David. Sino dito sa tayo? Pinakamaikli. Ngayong malaman natin ang mga antas ng panguri, magkakaroon tayo ng isang aktibidad mamaya-maya. Pero bago yan, sino makapagsasabi sa akin ulit kung ano ang ibig sabihin ng panguri? Syra? Salitang naglalarawan. Ano naman ang tatlong antas ng panguri? Na ano? Ang mga antas ng panguri ay lantay, kambing, at pasukdol. Tama. Ano ang ibig sabihin kapag sinabi natin lantay? Ryzen? Naglalarawan sa isang pangalan. Tama. Sino makapagbibigay sa akin ng halimbawa ng pangungusap na gumagamit sa lantay? Pangungusap sa isang sa lantay? Sino gusto tumulong kay Mark? Junella? May dalawang pinaghahambing. Pangungusap ang hinihingi. Syra ay tahimik. Tama. Ang susunod naman na antas ng panguri ay kahambing. Sino makapagbibigay sa akin ng halimbawa ng kahambing? Pangungusap. Mas maigsi ang buhok Syra kaysa kay Junella. Ang pangatlo ay Pasukdol. pasukdol. Sino makapagbibigay ng halimbawa ng pasukdol? Si Mark ang pinakamaliit sa buong klase. Si Mark ang pinakamaliit sa buong klase. Si Ian ang pinakamatangkad sa buong klase. Si Ian ang pinakamatangkad sa buong klase.
sila na nag-uusap. Pero sila pinag-uusapang isang tao. Parang mga negatibo yung mga sinasabi nila doon. Halimbawa lang halimbawa, ay, hindi naman siya maganda. Ay, pangit naman siya. Pero halimbawa lang yun. Narinig namin yung mga kanina sakit. Ngayon, kapag nagamit ba tayo ng pangguri, dapat ba palaging negatibo? Hindi po. Kasi, bakit hindi dapat natin gamitin sa mga negatibong paraan ng papuri? Dahil masama ito. Dahil masama ito. Makakasakit? Tama ang mga sinabi ninyo. Dapat ginagamit natin ang papuri sa positibo at tamang paraan. Hindi dapat tayo nanginginsulto o nangaaway o nanguhuli ng kapwa. Tama. Dapat ginagamit natin siya sa tamang paraan. Ngayon, gusto niyo bang maglaro? Oo. Yung mga grupo ninyo nung nakaraang aralin, yun na lang din yung magiging grupo nyo ngayon. Maaari nyo bang igilid ang inyong mga mesa? Gumalaw lamang ng tahimik at walang mag-iingay. Tapos, maglagay dito ng isang mess, ay isang bukuan, dito din sa gitna at dito din sa kung magkakagrupo ay pumila na. Walang nagulo, pumila lang sa tapat ng upuan. Ang unang grupo ay dito, susunod ang upo at susunod ang tabi. Walang lalagpas din sa dito dapat yung
Ballerina Cappuccina. Ballerina Cappuccina. Ulitin ko nga, ang chat ng unang grupo. Pangalawa. Ballerina Cappuccina. Babanggitin niyo lamang ang chat kapag tapos na lahat at naidikit na. Maliwanag ba? Para malaman ng ibang grupo na tapos na kayo. Tama? Maliwanag? Magkakaintindihan tayo. Naiintindihan ba si ma'am? Ngayon, ay magsisimula na tayo. Pangalawa, tapos na ba kayong mag-usap dyan? Magbilang ko ng tatlo, magsisimula na. Hindi pwedeng hinto-hinto, ha? Isa. Dalawa. Tatlo. Isa-isa lang, ha? Oo, na yata ang tatlo. Parang nanalo yata ang grupo. Parang nakikita ko pa na ang grupo. Say, palitan mo lahat ng mali. Hindi pwede. Isa-isa lang. Mangulit kayo kapag wala na kayong ibang grupo. Cheer niya naman sila. Cheer niya naman sila. Wala na magpapalit? Meron pa tatlo. May tig-isa pa. Sino kaya ang mananalo? Pag siya nanalo, meron silang premyo. Ang unang grupo ay Group 3. Sunod ay Mauna si
Mas maliwalas. Higit na kasukdol. Pinakamatatag. Pinakamakulay. Marugdo. Pinakamagpanganib. Pinakamasigasig. Walang kasi. Bilangin mo natin kung ano sila. Sa group na kayo, bigyan natin. Pamamahin na ako. Mahinahon. Higit na magnat. Tungkol ng talino, pinakamasigasig. Kasing, nalisan. Magigas, mas maliwalas. Walang kasing kanis. Pinakamapanganib. Mas malayan. Marugdo. Meron silang 5. Titignan natin kung sino yung pinakamataas sa score, ha? At ang panghuling grupo ay pinakamasigasig. Kayo na lang ang magbilang dahil wala naman kayo. Kayo na lang magbilang. Masigla. Magilas. Sa pambing. Mas banayan. Mas maaliwalas. At ang pasakdol, napakainhin. Walang kasing tamis. Higit na marilang. Ilan? 7. Ang pinakamataas na markang nakuha ay ang Group 1, pero hindi sila ang nauna. Makukuha niyo ang score na to sa ating quiz. At ang nauna sa pagdikit ay ang 3. Dahil meron kayong papremyo. Pero bago yan, ibalik niyo muna yung mga cable dito at saka yung mga lamesa. Alam mag-ingay. Sino ang grupong manalo sa paunahan? Ang 3. Sino ang manalo group 3? Yung pinaka nasa harapan kanina. Sino yung group 2? Sino ang group 2? Ang leader yung group kanina. Group 3. Group 1. Sino yung hindi dalawang hindi nanalo? Yung isa ka? Sino yung hindi dalawa? Ngayon, meron ako yung handang quiz. Nakikinig ba, grade 6? Ngayon, meron akong inihandang maiksing pagsusulit. Hindi naman siya pagsusulit pero sasandukan niyo siya. Ang makikita ko lang sa ibaba ng lamesa ay yung ball pen na gagamitin ninyo.
Bibigyan ko lang kayo ng, dahil 10 items lang naman to, bibigyan ko lang kayo ng 10 to 12 minutes para matapos ang pagtataya. Maliwanag ba? Opo. Huwag niyo munang titignan. Maaari nyo na ipasa sa likodan nyo para hindi magulo. Kapag may pasa na, sabihin sa akin. Ma'am, sobra po. Sobra. Sobra. Dan, may sobra din? Wala po. Maaari na kayo magsimula. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 hanggang 12 minutes para matapos yan. Tapos, titignan natin kung tama ang inyong mga sagot bukas o sa susunod nating pagkikita. Sa akin, bawat letra dyan sa sinasagutan niya meron siyang kanuto. Basahin niyo muna bago kayo magsagot upang hindi kayo magkakalito.
Pitong minuto na lamang ang natitira para matapos niya. Apat na minuto. Sa likod kayo, masusunod ang tao para mas laki yung speed. Dalawang minuto. Seconds. Ang inyong oras ay tapos na. Maaari nyo nang ipasa dito sa harapan. At ako na lang makukuha kapag may lagay ninyo na. Pasa na! Tapos na ba kayo sa lahat? Itong mga sinagutan nyo ay i-checker natin o titignan natin kung tama ang inyong mga sagot bukas o sa susunod na pagkita. Tuwanan ba? Oo! Ngayon,
Tapos na? Tapos na ba? Opo. Tapos na ang table 3. Dito, dito.